Mga panghuling pananalita. Isinulat ko ito sa inyo ng mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroong kayong buhay na walang hanggan. Ito ang kapanatagan natin sa paglapit sa Kanya. Pakikinggan niya tayo sa anumang hilingin natin ayon sa Kanyang kalooban. At kung alam nating pinakikinggan tayo ng Diyos, nakatitiyak tayong matatanggap natin ang anumang hilingin natin. Kung nakikita ninyo ang inyong kapatid na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin ninyo siya at siya ay bibigyan ng Diyos ng bagong buhay. Ito ay para lamang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. May mga kasalanang hahantong sa kamatayan, ngunit hindi tungkol dito ang sinasabi kong ipinalangin ninyo. Ang lahat ng masasamang gawa ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Alam natin ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, sapagkat iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng diablo. At alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Alam din nating ang anak ng Diyos ay pumarito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nakikiisa sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, mahal kong ginang na pinili ng Diyos, at sa iyong mga anak. Minamahal ko kayong tunay at hindi lang ako kundi ang lahat ng nakakaalam sa totoong katuruan. Minamahal namin kayo dahil sa katotohanang ito na nasa atin at mananatili sa atin magpakailanman. Sumaatin nawa ang biyaya, awa at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo na kanyang anak habang nabubuhay tayo sa katotohanan at pag-ibig. Mamuhay sa katotohanan. Labis akong nagalak nang malaman kong ang ilan sa iyong mga anak ay namumuhay sa katotohanan ayon sa iniutos sa atin ng Diyos Ama. Kaya ginang, hinihiling ko sa iyo ngayon, magmahalan tayong lahat. Hindi bago ang utos na ito kundi dati nang ibinigay ito sa atin noong nagsisimula pa lang tayo sa pananampalataya. Makikita ang pag-ibig sa atin kung namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. At tulad ng narinig ninyo noong nagsimula kayo sa pananampalataya, ang utos niya ay mamuhay tayo ng may pag-ibig. Sinasabi ko ito sapagkat maraming manluloko ang naglipa na sa mundo. Sila ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ang ganitong mga tao ay manluloko at anti-Kristo. Mag-ingat kayo upang hindi mawala ang aming pinaghirapan. Sa halip ay matanggap ninyo ang buong gantimpala. Ang taong hindi nagpapatuloy sa katuruan ni Kristo, kundi nagtuturo pa ng labis dito, hindi sumasa kanyang Diyos. Ang taong nagpapatuloy sa katuruan ni Kristo, sumasa kanya ang Ama at ang Anak. Kung may dumating sa inyo na iba ang tinuturo, huwag niyo siyang patuloyin sa inyong tahanan, ni batiin. Sapagkat ang sino mang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa masasama niyang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw kong sabihin sa sulat na ito sapagkat umaasa akong madadala ko kayo at makakausap upang malubos ang ating kagalakan. Kinakamusta ka ng mga anak ng kapatid mong babae na pinili rin ng Diyos. Mula sa matandang pinuno ng iglesia,
Mahal na kaibigang Gayo, na minamahal kong tunay. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong sana'y malusog ang iyong katawan at nasa mabuti kang kalagayan, na tulad ng iyong buhay espiritual na nasa mabuting kalagayan. Labis akong nagagalak nang dumating dito ang ilang mga kapatid at nagpatotoo sila na tapat ka sa katotohanan at namumuhay ka ayon dito. Wala nang higit na makapagpapasaya sa akin kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. Mahal kong kaibigan, ikaw ay tapat sa iyong pag-aasikaso sa mga kapatid na galing sa ibang lugar. Kahit hindi mo sila kakilala, ibinabalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Pakitulungan sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos na maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar alang-alang kay Kristo nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong mula sa mga hintil. Kaya dapat natin silang tulungan upang maging kagbahagi tayo sa kanilang gawain para sa katotohanan. Sumulat ako sa iglesia dyan tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi kami kinilala ni Diotrephes na naghahangad na mamuno sa inyo. Kaya kapag pumunta ako diyan, isisiwalat ko ang mga pinaggagawa niya at ang mga paninirang ikinakalat niya tungkol sa amin. Bukod pa rito, hindi rin niya pinapatuloy ang mga kapatid na galing sa ibang lugar at pinagbabawalan pa niya ang iba na tumulong sa kanila. At ang mga gusto namang tumulong ay pinapaalis niya sa iglesia. Mahal kong kaibigan, huwag mong gayahin ang masamang ginagawa ng taong iyan. Sa halip, gawin mo ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay mula sa Diyos, at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Si Demetrio ay kapatid nating pinupuri ng lahat at nakikita sa buhay niya na sumusunod siya sa katotohanan. Kami rin ay nagpapatotoo na mabuti siyang tao at alam mong mapagkakatiwalaan ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit ayaw kong sabihin sa sulat na ito. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon at makakausap kita. Sumaiyo nawa ang kapayapaan. Kinakamusta ka ng mga kaibigan natin dito. Ikumusta mo rin ako sa bawat isa sa mga kaibigan natin diyan.